Aking po Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng Ebanghelyo natin kahapon. No? Yung ipinanganak na muli, born again. No? O mas makalutuhanan, yung translation na ipinanganak mula sa itaas. No? Born from above. Bahagi yun ng pag-uusap na ipinagpatuloy ngayon ni Jesus at ni Nicodemo. Ano? So nakita natin noong may nandiyan si Nicodemo sa mga imahin na dinadala natin. Ito yung kanya, yun ang pinaglibingan ni Jesus ay bigay ni Nicodemo na kutusin ay isang Pariseo at isang membro ng Sanhedrin. No? Ibig sabihin ay may tungkulin sa pananampalatayang Hudyo pero naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, bahagi yun na kung saan ay pinaayag sa atin ng alin. Yung pagtugon, yung ipinanganak na muli o ipinanganak mula sa itaas. Sapagkat ito ay yung biyaya na ibinibigay ng sakramento ng binyag. Kahapon sa mga nagsimba sa pagparawyang simbahan, binigyan natin ng pag-inilay na hindi kinakailangan matanda. Yung baby niya ka, bahagi yun. Dahil sa ay, sabi nga ako ay tinatanggap natin yung bata. Bakit tinatanggap natin yung mga bata? Kasi nga yung requirement para mapabilang sa pinag-aharian ng Diyos na kung saan yung ipinanganak na muli, tuminyan ay alin, magkaroon ng puso na katulad ng isang bata. So, bahagi yun. So, kung ang requirement ay katulad ng isang kababaan ng isang bata, bakit mo i-deny yung bata mismo na siyang pinag-uugutan ng requirement para makarating sa kaharian ng Diyos. Kung po sila ito pang sabi ni Jesus, nasa kanila yung pag-ahari ng Diyos. Well, regarding pananampalataya, sabi nga, wala pang pananampalataya yan, bata pa yan, sanggol pa yan, nagbibigyan tayo, hindi lang bata, sanggol, tawag na natin ay infant baptism, ay alin, yung pananalig ng mga magulang. Kaya po napakalaki ng kapangyarihan ng mga magulang. Kaya bahagi yun, kargo-kargo pa yun ng mga magulang. At yung responsibilidad na higit na maunawaan ng mga bata ay rin sa pamagitan ng mga magulang. Kumisan hindi ho natin nakakita yung kahalagahan noong responsibilidad na kaakibat ng mga magulang. Hindi lang po sa larangan ng legal. Kasi kapag sinabi natin legal, wala pa sa legal age yan. Bahagi ho. Ibig sabihin, hindi pa pwede mag-transact ng business. Kasi gawa ng bata. So, sino mananagot? Sino yung tatayo? Magulang. Magulang. Ganon din ho sa pananampalataya. Bahagi ho yun. Kaya tungkulin ng mga magulang ng tunay na gabayan yung mga
na makita yung pananampalataya. Kalimitan nga, binibigay kong halimbawa yun ay alin. No? Siyempre, bata yan. Ano? Ay, alam ka namang, itatanong mo ba sa bata, ano kasi yung buhay na walang hanggan, yung sakramento, yan ay buhay. No? Yun yung ipinanganak na muli. No? Yung ipinanganak mula sa itas at may bibigay yan. Kasi alam mo, na yan ay kabubuti ng bata. No? So, ganun din. No? Kailangan namang itatanong mo pa sa bata, no? Anong gusto mong gatas? No? So, na ibibigay sa iyo. No? Ay di, ang magbibigay sa inyo ni Alin, magulang. No? Kung ano yung gatas na ibibigay doon sa magulang. No? Bahagi na ho yun. So, ganun din ho, lalo na sa pananampalataya. No? Kaya napakalaki ho ng responsibilidad, no, ng mga magulang na tunay na akayin yung kanilang mga anak, no, tungo sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. No? Bahagi ho yun na kung saan ay makita ho natin. No? Yung kasama na rin dyan siguro yung mga yung kapangyarihan o kapangyarihan din ng mga magulang na yung well-being ng anak. Kaya nga yung minsan may nagsasabi na yung pray over. Yan ay higit na kung saan ang may power niya ni Alin. Based on authority rin yun mga magulang sa kanilang anak. So ganun din sa larangan ng pananampalataya. Kaya hindi ko pwedeng sabihin walang pananampalataya yan. Hindi. No? Sagot yun ng mga magulang. Kasi sila yung may legal or moral aims para makita na ito ay para sa ikaliligtas ng kanilang anak. Pero yung bahagi na sinabi natin ipinanganak sa itaas at binanggit dito na katulad ng pinaas na ahas sa ilang na nagdulot ng kaligtasan ay ito, ang ating Panginoon Kristo, itong nakabayubay sa krus na magbibigay sa atin ng higit na pagtugon, lalong-lalo na sinimulan saan sa biyaya ng sakramento ng binyag. No? So, sabi nga ho natin, yung pagbabago, yung pagpapanimula ng muli, ay nagsisimula higit sa bakit? Kasi tayo higit ay nilinis sa biyaya ng sakramento ng binyag. Kaya yun ang huwag natin kalimutan. At kalimitan, binabanggit ko at inuulit-ulit ko, na ba't ka nagpapakabuti? Ba't ka umiiwas sa masama? Bakit ka gumagawa ng kawang gawa? Kalimitan ang sagot na natin yun yung nakasanayan natin para mapunta sa langit. Sabi ko nga ayoko nung sagot na yun. Pagkaman, pwede mong sabihin natin kasi nandito na tayo sa lupa. Pero hindi gawa ng umiwas ka sa masama, kaya ka napunta sa langit. Hindi gawa ng gumawa ka ng mabuti, kaya ka nakapunta sa langit. Ikaw ay napunta sa langit, bakit? Kasi ikaw ay bininyagan. Ikaw ay bininyagan. At minilintay mo yung iyong biyaya na yan na mula nung binyag. Yung pagpapakabuti mo ay alin? Ba't ka nagpapakabuti? Kasi ako'y tagalangit. Iba yun Ba't ka nagpapakabuti? Ako'y tagalangit. Ba't ka nagpapakabuti? Para mapunta sa langit. Napakalaki yun ng difference noon. Bakit? Pag sinabi mo, ba't ka nagpapakabuti? Para pumunta sa langit. Hindi ko sabihin, wala ka pa sa langit. You still do not belong to heaven. Hindi ka pa kasama sa langit.
Pero kung sinabi mo, kaya ka nagpapakabuti, tagalangin ako, eh bakit? Ito na ako. Ako'y tagalangin. Ako'y para na sa Diyos. No? Bahagi mo yun. Kaya yung starting point mo ay gawa ng alin? Gawa ng binyag. No? Ikaw'y sa Diyos na. At yung pagpapakabuti mo ay pagpapatunay lamang na ikaw ay kabilang sa Diyos. Kabilang sa Diyos. Kasi pag sinabi mo, para ako mapunta sa langit, kaya ako nagpapakabuti, hindi ka pa pala kabilang sa Diyos. Bahagi mo yun. Ano? Kaya yun naman yung makita natin, kaya nga sawag ka natin ipinanganak mo muli. Ano? Saan ipinanganak? Pinanganak ka mula sa itaas. Ano? Kaya pag sinabi mong ipinanganak ka muli, ikaw ay tagalangin. Ano? Kaya may mabigat na implication na kung saan ay makita natin. No? Yung bahagi niyo ng pagkilos. At kinakailangan, sabi nga natin, kinakailangan natin i-rewire yung ating kaisipan tungkol sa bagay na yun. Kapag sinabi natin, ikaw ay ipinanganak na muli. No? Bahagi na yun. At kinakailangan ay yun ay patatagin sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento at panalangin, mga gawain natin sakramental, no? At ng tawang-tawa. No? Bahagi yun na kung saan ay makita po natin. At yun yung kung tutusin po, ano? Yun ay kung tutusin. Yun ay overhauling, no? Kailangan natin i-overhauling. Kasi bahagi yun na kung minsan, no, ang tingin ng tao ay na yung pagkilos natin sa daigdig na ito, hindi pa natin na-internalize natin. Ako'y tagalangin. At ang pagkilos ko ay pagpapatunay lamang na ako ay tagalangin. Ang kinakailangan natin, yun ang pagkukunan natin ng lakas. Bakit? Kasi yun ang dulot na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga